Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka may iwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Chapter 1, 1895. Ang bayan ng San Juan ay isang malayong lugar, tahimik at payapa. Ang mga tao rito ay puro magsasaka at katulong na ang buhay ay nakatali sa paglilingkod sa pamilyang De la Cruz, isang pamilyang may dugong Kastila at Pilipino. Sa panahong ito, palapit na ang Kapaskuhan at kahit tahimik ang bayan, ramdam mo ang paghahanda. Mayroon ding gwardya sibil sa bayan, subalit kakaunti lamang sila. Hindi kasi madalas ang gulo dito dahil na rin sa kalayuan ng lugar, kaya ang pangunahing nagpapatupad ng kaayusan ay ang mga katiwala ng pamilya. Napakalawak ng lupaing ito, umaabot sa tanawin ang malalapad na palayan, mayroon ding saganang taniman ng mangga at mga gulay na sapat para sa buong bayan. Sa kanilang mga pastulan at kulungan, makikita ang dami ng alagang baka, kalabaw, kambing, manok, baboy at iba pa. Lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya De la Cruz na siya ring tinitingala at pinagsisilbihan ng lahat. Sa malawak na lupain ng Hacienda, doon nakatira si Anton. 18 taong gulang na siya, anak ng mga magsasakang matagal nang nagtatrabaho sa pamilya De la Cruz. Si Anton ay kayumanggi pero may taglay siyang kinis at pino ang kilos. Ang kanyang mga mata ay malalambing at laging may mahinhing ngiti sa labi. Ang ngiti niyang iyon ang nagpapagaan ng loob ng lahat ng nandoroon, lalo na ang kanyang mga kapitbahay. Si Anton ay sobrang bait at mapagbigay. Sa bayan, siya ang laging tumutulong. Kapag may nagkakasakit, siya ang taga-abot ng tubig o tagabantay. Kapag may kailangan ng tulong sa bukid, siya ang unang aalalay. Dahil sa kanyang masiyahin, mahinhin at mapagmahal na pag-uugali, gustong-gusto siya ng lahat. Siya ay parang sikat ng araw sa umaga, hindi matapang pero sapat para pasiglahin ang araw ng bawat isa sa San Juan. Eksaktong tanghali, ang sikat ng araw ay matindi ngunit masarap ang hangin sa ilalim ng mga puno ng mangga. Dala-dala ni Anton ng isang bayong na may takip, laman ang pananghalian na inihanda niya mula sa bahay. Naglakad siya patungo sa malawak na manggahan ng hacienda kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Nang makarating siya, nakita niya agad si Iska at tandang Berto na nakaupo na sa ilalim ng malaking puno, nagpapahinga. Tay, Nay, malambing na tawag ni Anton. Tanghalian na, heto na po ang ating pagkain. Napangiti si Tandang Berto, ang nooy kunot sa pagod. Aba, salamat anak, napakabuti mo talaga. Inabot nito ang bayong at inilapag sa damuhan. Tamang-tamang dating mo, gutom na kami. Inayos ni Anton ang pagkain, piniritong isda, mainit na kanin at simpleng gulay. Agad siyang upo sa tabi ng kanyang nanay Iska at kumuha ng sarili niyang kanin at ulam. Mabuti at nakahabol ka anak, sabi ni Iska kasabay ang paglingon sa malayo. Inayos mo na ba ang mga gamit sa bahay? Pati ang kapatid mo, nakakain na ba? Opo, Nay, sagot ni Anton habang naglalagay ng isda sa plato ng kanyang tatay. Malinis na po lahat at nakakain na rin po ang bunso. Sinabihan ko siya na pagkatapos niyang kumain at kung hindi na siya busog ay matulog siya para po bumili siyang lumaki at maging kasing laki na ni tatay. Napangiti si Tandang Berto. Ay, ikaw talaga Anton. Sige na anak, kumain na tayo. Nang sa ganon makapagtrabaho pa tayo ng matagal ngayong hapon. Opo tay, malambing na sagot ni Anton. Habang kumakain, nagtanong si Anton ng bahagyang bumulong.
Totoo po bang darating mamayang gabi ang pamilyang De La Cruz sa Casa Grande? Tiningnan ni Iska ang malaking bahay na natatanaw mula sa manggahan. Oo anak, darating sila. Ngayong taon dito raw sila magpapasko sa hacienda. Kung totoo ang balita, kailangan nating sipagan palalo, bulong ni Tandang Berto habang ngumunguya. Maganda ang Pasko, magkakaroon tayo ng pamasko at maraming pagkain. Kumain na tayo, mamaya maghanda ka ng paggawa ng parol. Nagpatuloy sila sa pagkain. Ang kanilang pag-uusap ay simple, puno ng pagmamahal at nakatuon sa pagdating ng Pasko at ng pamilya De La Cruz. Natapos ang kanilang simpleng tanghalian, naghanda na sina Iska at Tandang Berto para bumalik sa trabaho. Inayos ni Anton ang mga pinagkainan sa kanyang bayong, nagpaalam sa magulang at umalis. Naglakad siya pa uwi sa kanilang bahay. Tahimik ang daan, alaunan ng hapon at ang sikat ng araw ay nananatiling matindi. Nang nasa kalagitnaan na siya ng daan, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay ng pag-arangkada ng mga kabayo at mabilis na gulong. Isang itim at matikas na karwahe na hila ng dalawang malalaking kabayo ang mabilis na paparating galing sa Casa Grande. Hindi alintana ng kotsero ang sinuman sa daan dahil sa sobrang bilis. Nagulat si Anton, wala siyang sapat na oras para lumayo. Huli na nang mapansin siya ng kotsero, sa isang iglap kailangan niyang tumalon sa tabi. Manaramdaman ni Anton ang lakas ng hangin mula sa karwahe at ang init ng gulong. Tumumba siya sa damuhan, nahulog ang bayong at bahagyang tumama ang kanyang siko sa bato. Agad namang huminto ang karwahe, naglikha ng makapal na alikabok. Bumukas ang pinto ng karwahe at lumabas mula roon isang binatang matangkad, maputi at may matikas na tindig. Ang kanyang kasuotan ay nagpapakita ng yaman. Suot niya isang mahabang kamesa na may guhit-guhit na bughaw at kape. Ang mga manggas nito ay maluwag at mahaba at ang tela nito ay manipis. Ang kanyang pantalon ay kulay puti at maayos na nakatupi. Nakatali sa leeg niya ang isang panyong seda na pinong-pino. Sa isang kamay niya ay hawak ang kanyang guwantes at sa kabila naman ay isang itim na baston. "¿Qué pasa aquí?" ang tanong ng binata. Bahagyang iritable ngunit seryoso, ang kanyang boses ay malalim at nagtataglay ng dayuhan at mataas na tono. Nakatumba pa rin si Anton sa damuhan, nakatingin sa nakatayong binata. Pinilit niyang bumangon habang ipinapagpag ang narumihang kasuotan at ang kanyang bayong. Ginoo, ang inyo pong kotsero ay napakabilis magmaneho at baka makasagasa ng tao. Magalang ngunit may himig reklamo na sabi ni Anton habang kinukuskos ang bahagyang namumulang siko. Tiningnan lamang siya ng binata, bahagyang nakataas ang isang kilay. Maya-maya isang ngiti ang sumilay sa labi nito, isang ngiting may halong sarkasmo at pagkaakit na nagpakunot noo kay Anton. "Bakit ka ba kasi paharang-harang sa daan?" Walang alinlangan na tanong ng binata habang itinatama ang dulo ng kanyang baston sa lupa. "Hindi mo ba nakikita na may dumadaan? O sadyang matigas lang ang ulo mo, binatang marungis?" Napataas ang kilay ni Anton sa pagtawag sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pananalita. Ang binata ay tila masyadong maputi at sa paraan ng pagsasalita nito ay puno ng kayabangan. "Hindi po ako paharang-harang, Ginoo," sabi ni Anton. Nakatayo na at diretso ang tingin. "Ito po ang daang pauwi sa amin. Ako po ay halos masagasaan ninyo." Bahagyang lumapit ang binata, dahan-dahang itinaas ang baston at itinuro kay Anton. Ang mukha nito ay bahagyang ngumiti pa rin. "Kailangan mo sigurong matutong umiwas. Kung hindi mo kayang umilag, edi maglakad ka sa gilid o mas mabuti manatili ka sa bahay. Huwag kang lumabas kung hindi mo kayang tumabi." Napayoko si Anton, nakaramdam ng inis. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang binata ay tila nakangiti pa rin at sa kabila ng kayabangan nito ay mayroong nakakakiliting presensya. Lumabas mula sa dulo ng karwahe ang kotsero na medyo matanda at may pag-aalala ang muka. Mabilis siyang lumapit sa binatang mayaman. "Senyorito Mateo," bulong ng kotsero, iginigala ang tingin sa paligid. "Tanaw na po ang manggahan, malapit na po tayo." Mabilis na bumaling ang tingin ni Mateo kay Anton. Nagbalik sa labi niya ang nakakalokong ngisi. Sa halip na magsalita, tiningnan lang niya si Anton. Tumaliko dito at pumasok sa karwahe. Nanatili si Anton na nakatayo, naguguluhan. Agad na bumaling sa kanya ang kotsero, punong-puno ng paumanhin. "Pasensya na iho kung napabilis ang aking pagmamaneho," sabi ng kotsero tumingin kay Anton. "Nagmamadali kasi ako dahil na din sa utos ng senyorito."
Tumingin si Anton sa kotsero, iimik pa sana siya nang sumilip sa bintana ng karwahe si Mateo at tinawag ang kotsero. "Vamonos, Sando," utos ni Mateo, at para makausap ko na din ang nagtatrabaho sa manggahan. Agad na tumakbo ang kotsero at nagmamadaling umakyat at umupo sa harapan ng karwahe. Nang makaposisyon na siya, iginilid niya ang latigo at mabilis na umandar ang karwahe. Nakatitig lang si Anton sa papaalis na karwahe na iwan na lang na walang masabi. Nang tuluyang mawala sa pananaw niya ang karwahe, nanatili si Anton sa kinakatayuan, ipinikit niya ang kanyang mata habang pinapagaan ang sarili mula sa pagkairita. Maya-maya, nagliwanag ang isip ni Anton. Biglang naalala niya na darating pala ang pamilyang De La Cruz ngayong gabi sa atienda. Bumilis ang tibok ng puso ni Anton. Napatakip siya ng bibig. Ang binatang nakausap niya ay walang iba kundi si Mateo de la Cruz, ang panganay na anak ni na Don Juan Carlos de la Cruz at Doña Esmeralda de la Cruz, ang mga nagmamay-ari ng atienda. Inakala ni Anton at ng lahat na sa gabi pa darating ang pamilya, ngunit nauna si Mateo sa kanyang mga magulang at kapatid. Si Mateo ay 25 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Si Mateo ay matangkad, matipuno at may maputing balat. Ang kanyang maitim na buhok ay maayos na nakasuklay pa itaas. Ang kanyang mga mata ay matatalim at may kulay na mapusyaw na kayumanggi. Naalala ni Anton ang nakakakilitintong ngiti at ang iritableng boses na nagtataglay ng dayuhang tono. Napailing-iling si Anton at bahagyang nanginginig. Anak pala siya ng amo namin. Nako. Sa matayog na silid kainan, nakaupo sa pangunahing mesa ang mga panauhin. Kabilang sa mga bisita ay si Padre Ramon, ang kura paroko ng bayan na may matabang pangangatawan at may higpit na tingin. Nandoon din si Don Ricardo, ang gobernadorcilyo ng San Juan at iba pang mga mayayamang negosyante at opisyalis na may malalaking impluwensya. Si Mateo na nakasuot na ngayon ng formal na kasuotan ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang ama habang tinitingnan ang paligid. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw. Nagtitipon ang mga tauhan ng Casa Grande sa labas ng komedor, naghahanda upang pagsilbihan ang mga panauhin. Nagsimula na ang hapunan. Ang mga porselanang plato ay puno ng pagkain at ang matitining na tunog ng pilak na kubertos ay naririnig sa buong komedor. Si Don Juan Carlos ang unang nagsalita habang nakangiti kay Don Ricardo, ang gobernadorcilyo. "Don Ricardo, mukhang maganda ang aning ngayong taon. Ang mga manggahan ay sobrang namumunga." "Mapalad ka, Don Juan Carlos," sagot ni Don Ricardo, humigop ng alak. "Salamat sa iyong pagbabalik. Ang inyong buwis ay malaking tulong sa intendiensya. Sana lang ay walang maging problema sa mga taong gumagawa." Biglang tumawa si Padre Ramon, ang kura paroko. "Mga problema? Ha! Wala kang dapat ikabahala, Don Ricardo. Ang mga Indio ay hindi naman nag-iisip. Hindi nila alam ang pag-aalsa. Kailangan lang nila isang latigo at isang salita ng Diyos para manatiling sunod-sunuran. Sila ay tamad, matatalino lang kapag nagnanakaw." Tumango si Doña Esmeralda, tila sumasangayon habang si Don Juan Carlos ay bahagyang ngumiti. Nagpakita ng pagkaaliw sa komento ng fraile. Ang lahat sa mesa ay tumawa maliban kay Mateo. Si Mateo na nakaupo sa tabi ng kanyang ama ay walang kibo. Tumatango-tango lang siya pero nagdidilim ang kanyang paningin. Hindi niya maintindihan kung paano madaling magsalita ng masama ang mga ito sa harap ng hapunan. Ang bawat pagtawa ni Padre Ramon ay tumatagos sa kanyang dibdib na parang tinik. Ang pagtawag sa kanyang kapwa Pilipino bilang tamad at magnanakaw ay nagpapaalala sa kanya ng mga aral niya sa abogasya at sa mga ideya ng katarungan at pagkapantay-pantay na natutunan niya sa Maynila. Kung alam lang nila ang totoo na ang mga taong iyan ay nagpapayaman sa kanila, bulong niya sa sarili, ngunit tahimik lang ang labi. Naiirita siya sa pagiging masunurin ng kanyang ama sa fraile. Hindi niya inintindi ang usapan. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng komedor, naghahanap ng mapagtutuunan ng pansin para hindi makinig sa mga panghahamak na salita. Habang iniiwasan ni Mateo ang paningin sa mesa, huminto sa pagkain si Don Juan Carlos at buong pagmamalaki na tumingin sa kanyang anak. "Hayaan niyo akong magyabang ng kaunti," sabi ni Don Juan Carlos sa mga panauhin na may malakas na tinig. "Si Mateo, ang aking panganay, ay nag-aaral ng abogasya sa pinakatanyag na paaralan sa Maynila, ang Universidad ng Santo Tomas. 1 taon na lang at magiging ganap na abogado na siya." Nagpalakpakan ng ilang panauhin. "Mahusay," masiglang sabi ni Don Ricardo, ang gobernadorcilyo. "Kailangan natin ng nakapag-aral na kabataan sa gobyerno. Makakatulong iyan sa mga negosyo."
Sumingit si Padre Ramon, ngumiti na may halong sarkasmo. Tama yan, Don Juan Carlos. Tama yan. Dapat na mag-aral ang mga Kastila at mga anak ninyo. Dapat ninyong ibidang inyong angkan. Tumingin si Padre Ramon kay Mateo na napilitang bumaling sa kanya. Para naman iho, mas tumaas pa ang antas ninyo sa mga Indio at makita nila kung gaano kayo katatalino, dagdag ni Padre Ramon. Muli itong tumawa. Kaysa naman mag-aral sila at maging mas matalino pa sa inyo, hindi ba, Don Juan Carlos? Nagtawanan muli ang mesa maliban kay Mateo. Nanlamig ang mukha ni Mateo at tila hindi niya alam kung ngingiti ba siya o magagalit. Nagtagal pa ang pag-uusap ng matataas na panauhin sa hapagkainan. Tinalakay nila ang nalalapit na Pasko, ang mga selebrasyong gaganapin sa bayan at ang paghahanda ng intendiente. Ilang araw na lang at sasapit na ang Pasko. Sa bawat pagtawa at paghayag ng opinyon ng mga bisita, lalo lang sumisikip ang dibdib ni Mateo. Nakita ni Mateo ang pagkakataon ng huminto sa pagsasalita si Don Juan Carlos. Hinihingi ko po ang iyong permiso, Mama at Papa. Magalang na sabi ni Mateo, bahagyang tumayo. At kayo po, Padre Ramon, Don Ricardo, gusto ko po sanang lumabas at magpahangin muna. Tiningnan siya ni Don Juan Carlos, ngumiti, tumangulang. Sige anak. Tumayo si Mateo, nagbigay pugay sa mga panauhin at dahan-dahang lumabas ng komedor. Mabilis na nagbalik sa kanilang usapan ang mga nasa mesa. Nang makalabas siya, huminga si Mateo ng malalim, malamig ang simoy ng hangin. Naglakad siya papalayo sa ingay ng Casa Grande, umaasang ang lamig ng gabi ay makapaghuhupa sa kanyang nararamdamang galit. Sa kabilang dako, sa bahay ni na Anton, kaagad nagpaalam si Anton sa kanyang mga magulang pagkatapos maghapunan na pupunta muna siya sa ilog. Pumayag naman ang mga ito dahil sanay na silang laging ginagawa iyon ni Anton kapag gusto niyang magpahangin. Pagkarating sa ilog, umupo siya sa ibabaw ng isang malaking bato. Tinatanaw niya ang kalangitan na punong-puno ng bituin. Ang sinag ng buwan ay maliwanag na tumatama sa tubig. Malamig ang simoy ng hangin. Dahil ganito talaga kapag nalalapit na ang Pasko. Iba ang simoy nito at nakakagaan ito sa pakiramdam. Habang nakatingin sa kalangitan, nagsimulang kumanta si Anton ng isang lumang kundiman. Maganda ang kanyang boses, malamig, malinaw at may bahid ng kalungkutan. Saktong-sakto sa tahimik na gabi at sa simoy ng Pasko. Ang bawat nota ay dahan-dahang lumabas, tila nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng gulo ng kanyang isip. Sa kalagitnaan ng awit, biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Kay ganda naman ang iyong awitin at kay gaan pakinggan ang iyong boses. Mabilis na palingon si Anton. Nagulat siya at agad na payuko. Ang Senyorito Mateo iyon. Magandang gabi, Senyorito, bati ni Anton, hindi makatingin ng diretsyo. Sunod-sunod siyang nagtanong dahil sa nerbiyos. Kayo yata ay napadpad sa ilog. Batid kung meron kayong salo-salo sa inyong tahanan ngayong gabi, hindi ko po inaasahan na pupunta kayo rito. Kanina pa po ba kayo? Tumawa ng malakas si Mateo. Malakas ito ngunit may tunog na akma sa isang mayaman. Matapos tumawa, lumapit si Mateo kay Anton. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na tila sinusuri. Ikaw pala yon, sabi ni Mateo, hindi nawawala ang ngisi. Iyong binatang marungis kanina sa daan. Napasimangot si Anton. Kahit nakayuko, ramdam ang iritasyon niya. Hindi senyorito, bawi ni Anton. Sino naman ang hindi madudumihan kung ikaw ay natumba at muntik masagasaan? Bahagyang nag-angat ng tingin si Anton. Tiningnan ang reaksyon ni Mateo. Nagpatuloy siya, hindi na napigilan ang sarili. Pero kung inyong ibig sabihin sa marungis na binatay isang Indio, hindi na naituloy ni Anton ang pangungusap. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Mateo. Nawala ang ngisi at pinalitan ito ng pag-aalala. Tumingin siya kay Anton ng diretsyo na tila naghahanap ng kasiguraduhan. Wala akong ibig sabihin na ganon, mabilis na sagot ni Mateo at tila nagmamadaling ipagtanggol ang sarili. Huminga ng malalim si Anton. Nakita niya ang sinseridad sa mukha ni Mateo kaya napabuntong hininga na lang siya. Sandali, putol ni Mateo, kumunot ang no. Hindi pa tayo nagpapakilala sa isa't isa. Ano ang pangalan mo? Ako po si Anton, sagot ni Anton, nagbigay pugay ulit. Anak po ako ng mga magsasaka na nagtatrabaho para sa pamilya ninyo. Tumingin siya kay Mateo. Pero kilala ko po kayo. Sino naman po ang hindi nakakakilala sa inyo? Sabi ni Mateo bahagyang napangiti. Ako si Mateo gaya ng sabi mo. Tungkol doon sa kanina, pasensya na rin, huwag kang mag-alala Anton. Kung ano man ang kulay ng ating balat, pantay-pantay ang tingin ko sa lahat ng tao. Minsan lang talaga maloko ako. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Anton.
Tiningnan niya si Mateo. Sa ilalim ng sinag ng buwan, tila lumiwanag ang mapusyaw na kayumangging mata ni Mateo. Salamat po, Senyorito Mateo, mahinang sambit ni Anton, hindi na napayuko. Huwag mo akong tawaging senyorito kung tayong dalawa lang, natatawang sabi ni Mateo. Umupo sa tabi ni Anton na sa malaking bato. Mateo na lang. Sa tanong mo kanina bakit ako nandito, gusto ko lang magpahangin sa labas at dinala ako ng mga paa ko rito. Tinitigan ni Anton si Mateo at tila nag-aalangan pa rin. Sa tingin niyo po ba, Mateo, okay lang po yun? Tanong niya, dahan-dahang sinubok ang pangalan. Ngumiti si Mateo. Oo naman, sagot niya. Mas gusto ko nga pakinggan na Mateo lang ang tawag mo sa akin. Sa gaan ng boses mo, nakakagaan pag sinambit mo ang Mateo. Agad naman namula ang pisngi ni Anton at napayuko siya para itago ang kilig. Gusto ko rin po sanang magpahangin, sagot na lang ni Anton. Dito po tahimik at dito po nag-iisip ako ng aking mga pangarap. Tumahimik si Mateo, tinitigan si Anton. Ano ba ang mga pangarap mo? Napangiti si Anton. Pangarap ko po sana na makapag-aral at maging guro balang araw para hindi na po kami minamaliit. Magaan ang tawa ni Mateo. Alam kong may hirap, Anton, pero huwag mong hayaang patayin nila ang anumang apoy ng determinasyon sa puso mo. Makakapag-aral ka. Tumingin si Anton kay Mateo at sa hindi inaasang pagkakataon nagtagal ang kanilang tingin. Ramdam nila ang lamig ng Pasko pero tila may init na gumagapang sa pagitan nila. Ano naman po ang pangarap ninyo, Mateo? Tanong ni Anton. Ngumiti si Mateo, mas malambot kaysa kanina. Pangarap ko? Ang matapos ang abogasya, syempre. Pero higit sa lahat, sana magkaroon ng pagkampantay-pantay sa lipunan. Walang ilustrado, walang indio. Nakatingin lang si Anton kay Mateo. Namamangha siya sa sinabi nito. Hindi niya akalain na kay busilak ng puso ng panganay na anak ng mga De La Cruz. Ang ganitong pag-iisip ay hindi niya kailanman narinig mula sa may-ari ng lupa. Ngumiti si Mateo ng kay tamis kay Anton. Baka matunaw ako sa mga titig mo, biro ni Mateo na puno ng lambing. At isa pa, kaibig-ibig ka kapag namumula ka. Lalong namula si Anton. Agad niyang ibinalik ang tingin sa tubig at hindi na makapagsalita. Napatawa ng bahagya si Mateo sa labis na pamumula ni Anton. Ang tawa niya ngayon ay hindi na malakas ng tawa ng isang ilustrado kanina kundi tawa ng isang naaaliw at umiibig. Wala akong ibig sabihin na masama, Anton. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Mateo bahagyang tinapik ang bato. Ngayon tapos na ang usapan tungkol sa atin, sabi ni Mateo nang ngumingiti. Mayroon akong huling hiling. Maganda ang simula ng awitin mo kanina. Maaari mo bang tapusin niyon? Nagulat si Anton sa hiling. Nako, senyorito, nahihiya na po ako. Napailing si Mateo ngunit may lambing. Senyorito na naman. Sige na, Mateo na lang, okay? Pakiusap, ituloy mo na ang iyong awitin. Dahil sa pamimilit, napilitan si Anton. Umayo siya ng upo at huminga ng malalim. Ibinigay niya ang sarili sa kundiman ng pag-ibig. Ang mga salita ay tumama sa tahimik na gabi, sinasabayan ng daloy ng tubig. Habang umaawit si Anton, tumititig lang si Mateo. Lalo siyang namangha hindi lang sa malinaw at malamig na boses ni Anton, kundi sa emosyon na taglay ng kundiman. Sa bawat nota, nakikita ni Mateo ang kaluluwa ni Anton, ang pangarap, ang kalungkutan at ang lihim na pag-asa. Ang Indio na nasa harap niya ay hindi lamang isang manggagawa, siya isang binata na puno ng sining at damdamin. Hindi nagtagal, hindi na napigilan ni Mateo ang sarili. Sa kalagitnaan ng awit, biglang lumapit si Mateo at hinalikan ang labi ni Anton. Natigilan si Anton, parang huminto ang kanyang puso at napahinto ang awit. Agad siyang napatayo at nanlaki ang mga mata, gulat na gulat sa ginawa ni Mateo. Si Mateo sa kabilang banda ay nagulat din sa ginawa niya. Tinitigan niya si Anton at tila nagsisisi at nagtataka. Hindi na nag-isip pa si Anton. Sa sobrang gulat at hiya, tumakbo siya papalayo sa ilog at pauwi sa kanila. Naiwan si Mateo sa tabi ng malaking bato, nakaupo at tinitigan ang direksyong tinatakbuhan ni Anton. Hindi siya makagalaw. Kinaumagahan, maaga pa lang nakaalis na ang mga magulang ni Anton papuntang manggahan upang magtrabaho. Si Anton naman ay abala sa paglilinis ng kanilang maliit na bahay. Habang nagwawalis, hinahawakan niya ang kanyang mga labi. Ang mainit na halik ni Mateo kagabi sa ilog ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isip. Sa pagitan ng kilig at gulat, hindi na niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ng senyorito. Nawala lang ang kanyang pag-iisip nang magsalita ang 6 na taong gulang niyang kapatid na lalaki na si Kiko. Kuya, bakit mo hawak ang mga labi mo? Inosenteng tanong ni Kiko. Huwag ka na lang magtanong dyan,
Sagot ni Anton, biglang nagmadali. Maligo ka na para makapagbihis. Pagkatapos ko dito magluluto pa ako para dalhin kila nanay at tatay sa pananghalian nila. Nagsimulang maligo si Kiko. Maya-maya, isang kakaibang ingay ang narinig nila mula sa daan. Ang tunog ng kabayo at matigas na gulong ng karwahe. Napatingin si Anton sa bintana. Hindi pangkaraniwang may karwahe na bumibisita sa kanilang lugar. Nakita niya pati ang kapitbahay niya ay nakatingin din sa karwahe mula sa kani-kanilang bintana. Kumunot ang noo ni Anton. Kilala niya ang karwaheng iyon. Ito ang karwahe ng pamilya de la Cruz, ang mismong sasakyan na muntik na siyang masagasaan noong nakaraang araw. Huminto ang karwahe sa tapat na maliit na bahay ni na Anton. Bumaba si Mateo. Nakasuot ito ng pangmayaman na kasuotan, malinis, mamahalin at bumabagay sa kanyang katayuan na lalong nagpatingkad sa pagitan ng kanilang mundo. Naglakad siya papunta sa pintuan ni na Anton at kumatok. Agad na binuksan ni Anton ang pinto. Magandang araw, Anton, bati ni Mateo. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng sikat ng araw. Senyorito, naparito kayo. Paano niyo nalaman ang bahay namin? Tanong ni Anton, gulat na gulat. Sa pagkakataong ito, hindi sinuway ni Mateo ang pagkatawag ng senyorito dahil alam niyang hindi lang silang dalawa ang naroroon at may mga nakatingin. Ang mga lupain dito ay sa amin, hindi ba? Sabi ni Mateo. At may mga napagtanungan ako. Tumingin siya sa loob ng bahay. Hindi mo ba ako papapasukin? Pinapasok naman siya ni Anton kahit nahihiya. Masyadong maliit ang bahay para sa isang taong tulad ni Mateo. Mabilis siyang kumuha ng upuan at pinaupo ito. Humihingi po ako ng pasensya, senyorito, sabi ni Anton. Hindi naman kagandahan ang bahay namin at ako naman ay naglilinis pa at nagsisimula ding magluto para sa pananghalian. Ngumiti si Mateo ng kay tamis. Ang sarap siguro kapag ikaw ang naging aking butihing asawa. Kay sipag mo sa gawaing bahay. Malamang ang sarap mo din magluto. Napahinto si Anton. Nagulat siya sa linyang iyon, lalo na't galing ito sa isang de la Cruz. Agad siyang tumalikod dahil ramdam na ramdam niya ang namumula niyang mga pisngi. Kasabay ng pamumula niya, naalala niya ang mainit na halik ni Mateo sa kanya kagabi. Ang biro ni Mateo tungkol sa pag-aasawa ay hindi na biro para kay Anton. Hindi nawawala ang matamis ng ngiti ni Mateo. Tumayo ito mula sa upuan. Alam kong nakakaabala ako sa iyo, Anton, sabi ni Mateo. Pagkatapos lumapit ito sa nakatalikod na si Anton at dahan-dahang bumulong sa kanyang tainga. Ang hiningay Mateo ay nagpadagdag sa init ng namumulang pisngi ni Anton. Magtagpo ulit tayo sa may tabing ilog mamayang gabi, bulong niya. Dating gawi, mi amor. Hindi na pinasagot ni Mateo si Anton. Mabilis siyang nagpaalam, lumabas ng bahay at sumakay sa karwahe. Ang tunog ng pag-alis ng karwahe ang tanging naririnig sa labas. Si Anton ay hindi pa rin lumingon, nanatili siyang nakatalikod, hawak ang dibdib, lalong-lalo siyang namula at kinikilig. Ang mga salitang mi amor ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Kinagabihan, matapos maghapunan kasama ang kanyang pamilya, nagpaalam si Anton na magpapahangin sa ilog. Pagdating ni Anton sa ilog, nakita niya agad si Mateo. Naroroon na ito, nakaupo ulit sa malaking bato, nakatanaw sa buwan at malinaw na naghihintay. Alam kong darating ka, nakangiting sabi ni Mateo. Naramdaman ni Anton ang init ng kanyang pisngi. Lumapit siya at umupo sa isang maliit na bato, hindi masyadong malapit kay Mateo. Nahihiya pa rin siya sa nangyari kagabi at kaninang umaga. Salamat po, Mateo. Mahina niyang sambit. Sa wakas at Mateo na ang tawag mo sa akin. Bulong ni Mateo, may pagmamalaki sa tinig. Halika, umupo ka sa tabi ko. Hindi naman ako nangangagat, di ba? Biro nito. Tumawa si Anton at sa pagkakataong ito, hindi niya napigilan ang magtanong. Bakit po kayo nag-abala pang pumunta sa bahay namin kanina? Tumingin si Mateo sa kalangitan. Hindi ako mapakali. Hindi ka nagpaalam kagabi ng maayos. Binaling niya ang tingin kay Anton at nagtagal ang kanilang titigan sa dilim. At gusto kong tiyakin na hindi mo iniisip na biro lang ang sinasabi ko sa'yo. Ang alin po, Mateo? Tanong ni Anton. Ang boses ay parang bulong. Ngumiti si Mateo at ang mga mata niya ay nagtataka. Po na naman. Tinanggal mo nga ang senyorito pero may po pa rin. Mas maganda pakinggan kung wala na ang po at opo kapag tayo lang. Hindi biro ang sinabi ko na pinapangarap kitang maging asawa. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Pero hindi maaari, Mateo. Bakit hindi? Tanong ni Mateo. Lumapit ng konti, sapat para maramdaman ni Anton ang kanyang init. Huminga ng malalim si Anton at sa wakas ay nabitewan ang bigat ng kanyang dibdib. Ang bibilis ng mga pangyayari.
Kakikita lang natin at kakikilala lang. Ilustrado ka at ako isang Indio lamang, anak ng alipin ng iyong lupain. Pareho tayong lalaki. Bawal iyon sa simbahan at bawal sa mata ng mga tao. Tinitigan siya ni Mateo ng seryoso. Batid ko na kay bilis ng pangyayari, Anton, at alam ko ang mundo ay hindi magiging pabor sa atin. Kaya ang mahalaga ay ang nararamdaman natin at ang lihim nating pagtatagpo. Itago muna natin ang pag-iibigan natin. Sigurado ka bang umiibig ako sa'yo? Tanong ni Anton. Ngumiti si Mateo. Ang kanyang mata ay may kislap na pangunawa. Sa tingin mo pa lang sa akin, mahal ko, alam ko na. Inabot ni Mateo ang kamay ni Anton. Sa sobrang lamig ng gabi, ang pagdampi ng kanilang balat ay tila naghatid ng kuryente sa katawan ni Anton. Hayaan mong mahalin kita, sabi ni Mateo. Tutulungan din kitang matupad ang mga pangarap mo, mahal. Hindi na nakasagot si Anton. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ni Mateo at ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay tila natunaw sa gitna ng lamig at pagmamahal. Mula noon, ang tabing ilog ang naging lihim na kanlungan ni Mateo at Anton. Tuwing gabi, pagkatapos maghapunan at matiyak na natutulog na ang lahat, nagkikita ang dalawa. Doon unti-unting pinapadama ni Mateo ang kanyang pagmamahal kay Anton. Ang gwapo at makisig na De La Cruz ay tuluyang umiibig sa isang Indio. Hindi niya ito tinatanggi. Sa katunayan, ginagamit niya ang kanilang pagtatagpo upang patunayan iyon. Lagi siyang inaawitan ni Anton, ang kundi man na una niyang narinig at iba pang mga awit ng pag-ibig at pangungulila. At sa tuwing natatapos ang bawat kanta, hinahalikan ni Mateo si Anton. Ito ay naging nakasanayan na nila. Ang kalinawan ng boses ni Anton na sinusundan ng matinding damdamin ni Mateo. Masayang masaya ang dalawa sa piling ng isa't isa. Kahit palihim ang pagmamahalan nila at kailangan nilang maging maingat sa bawat hakbang, sadyang hindi nila alintana ang mga balakid dahil sa kaligayahan na natagpuan nila sa isa't isa. Sa ilalim ng buwan, walang ilustrado, walang Indio, may dalawang puso lang na nagsasama. Ngunit may isang gabi na sadyang hindi napigilan ng dalawa ang tindi ng pagmamahalan. Ang pag-iingat at ang mga bawal ay tuluyang natunaw sa init ng kanilang damdamin. Sa isang maliit at mapusok na sandali sa tabi ng ilog, ibinigay ni Anton ang kanyang sarili kay Mateo. Pagkatapos ng matinding sandali, nakahiga sila, magkatabi at pinapakinggan ang daloy ng tubig. Binasag ni Mateo ang katahimikan. Mahal ko, tanong ni Mateo habang hinahaplos ang braso ni Anton. Ilang anak ba ang gusto mo? Napatawa ng bahagya si Anton, malungkot man ngunit puno ng lambing. Aba, akala mo naman at magkakaanak tayo ha? Hindi sumagot si Mateo, ngumiti lang ito, yumakap siya kay Anton at hinalikan ito sa noo. 2 araw bago magpasko, nagkaroon ng tensyon sa Casa Grande. Sa malaking komedor, bago pa man simulan ang almusal, matindi na ang galit ang nakikita sa mukha ni Don Juan Carlos. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa. Sa tabi niya ay si Doña Esmeralda na halatang nag-aalala at pilit na pinipigilan ang mga luha. Pagkagising at pagkatapos gumayak ay pumunta na ng komedor si Mateo para sabayan ang pamilya sa almusal. Wala pang alam si Mateo sa mangyayari ngunit napansin niyang walang mga katulong sa tabi ng hapagkainan. Pumikit ng mariin si Don Juan Carlos bago magsalita ng may otoridad. Mateo, umupo ka. Nang umupo si Mateo, agad itong nagsalita. Ano ang ginagawa mo sa ilog gabi-gabi? Sino ang kausap mo roon? Tinitigan ni Mateo ang kanyang ama at halata ang gulat sa mukha nito. Bumaba ang kanyang tingin sa sahig, isang kilos na lalong nag-init sa ulo ng kanyang ama. Haba, bakit hindi ka makatingin sa akin? No tiene vergüenza, singhal ni Don Juan Carlos. Pilit pinapanatiling mahinahon ng boses, sumagot si Mateo. Papa, wala po akong ginagawang masama. Inihampas ni Don Juan Carlos ang kanyang kamay sa mesa. Huwag mo kong paglaruan, iho. Pinasundan kita at alam ko kung sino ang katagpo mo gabi-gabi. Isang Indio, isang anak ng alipin at nakikipag-ugnayan ka sa kapwa mo lalaki. Es ona deshonra. Sa pagkakataong ito, hindi natinag si Mateo. Pinasundan niyo naman pala ako, Papa. Hindi ko na kailangan magsinungaling. May namamagitan nga sa amin ni Anton. Oo, Papa, Anton, hindi Indio, hindi alipin. At mahal ko si Anton. Napahawak si Doña Esmeralda sa bibig at tuluyan nang bumuhos ang mga luha. Mateo, por Dios! Mahal? Tumawa si Don Juan Carlos, tawa na puno ng galit at pang-iinsulto.
Ang sinasabi mo ay isang kahibangan. Ang anak ng pinakamayamang pamilya rito ay iibig sa isang Indio at sa kapwa mo palalaki kay abominasyon. Paano na lang kung malaman ito ng buong bayan? Ginagawa mong kahiya-hiya ang apelyedong De La Cruz. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Don Juan Carlos ang kanyang galit. Bigla siyang tumayo at sinuntok si Mateo ng buong lakas sa kaliwang pisngi. Tumilapon si Mateo mula sa silya at ang kanyang labi ay nagdurugo. "Mateo!" sigaw ni Doña Esmeralda, tuluyang umiiyak habang tumatakbo papalapit sa anak. Ngunit natigil siya sa takot na baka lalong magalit ang kanyang asawa. Hindi naman lumaban si Mateo, mataas pa rin ang respeto niya sa papa niya. Tiningnan ni Don Juan Carlos ang anak na nakahandusay at lalong umakyat ang kanyang puot. "Ngayon din, bumalik ka sa Maynila," sigaw ni Don Juan Carlos. "Hindi ka magpapasko rito at makinig ka, iho. Kapag nagmatigas ka pa at muli kong narinig ang pangalan ng Indio na yan, sisiguraduhin kung may mangyayaring masama kay Anton at sa buong pamilya niya. Vete! Umalis ka sa harap ko!" Namamanhid ang kaliwang pisngi ni Mateo dahil sa lakas ng suntok. Sa sandaling narinig niya ang banta ng ama laban kay Anton at sa pamilya nito, agad siyang tumayo mula sa sahig. May dugo pa sa kanyang labi. Tinitigan niyang ama ng walang pag-atras. "Hindi po ako babalik ng Maynila, papa," matigas sa sambit ni Mateo. "Magpapasko ako rito sa hacienda kasama ninyo." Ang pagsuway na ito ay lalong nagpainit sa ulo ni Don Juan Carlos. Nang gagalaiti siya at mabilis siyang lumingon sa may pader upang kunin ang kanyang baston, handa itong ihampas sa anak. Ngunit bago pa man siya mayangat ang baston, kumilos si Doña Esmeralda. Humarang siya sa pagitan ng mag-ama. "Carlos, tama na. Hayaan mong dito magpasko ang anak mo." Nag-uumiyak si Doña Esmeralda ngunit matibay ang kanyang tindig. Hinarap niya ang asawa niya. Hindi siya lalabas, mananatili siya rito sa hacienda hanggang matapos ang Pasko, at kung sakaling magtangka siyang lumabas, magkakaroon siya ng tagabantay na hindi aalis sa tabi niya. Walang nagawa si Don Juan Carlos. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pag-adismaya sa harap ng umiiyak na asawa. Ibinaba niya ang baston ngunit hindi pa rin inalis ang matalas na tingin kay Mateo. "Sige," sigaw ni Don Juan Carlos puno ng pagabiko. "Pero Esmeralda, sisiguraduhin mo lang na hindi siya makakaalis. Ikaw, Mateo, alam mo na ang mangyayari. Que vergüenza me das." Huminga si Doña Esmeralda ng malalim at mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Mateo upang igiya ito palabas ng silid. Iginiya ni Doña Esmeralda si Mateo palabas ng komedor patungo sa pribadong silid nito. Mabilis niyang kinuha ang panglunas at sinimulang gamutin ang namamagang pisngi at nagdurugong labi ng anak. Ang tahimik na pag-aalaga niya ang tanging tunog sa silid, maliban sa iyak na pilit niyang pinipigilan. Nang matapos gamutin ang sugat, umupo si Doña Esmeralda sa tabi ni Mateo sa kama. "Mateo," mahinang sambit ni Doña Esmeralda habang pinupunasan ang kanyang luha, "ang damdamin mo ba para kay Anton? Iho, gaano ba kalalalim ito?" Yumuko si Mateo. "Mama, seryoso po ako kay Anton." Ang ibig bang sabihin nito? Hindi maituloy ni Doña Esmeralda ang katanungan. Huminga ng malalim si Mateo. Hinarap niya ang kanyang ina puno ng paggalito. "Hindi ko alam, Mama. Hindi ko pa alam kung ano ako. Dahil hindi naman po ako nagkakagusto sa lahat ng lalaki. Si Anton lang po ang natatangi, Mama. Alam ko sa sarili ko na nagkakagusto pa rin ako sa mga dilag." Paliwanag ni Mateo puno ng pagkabahala. Hinawakan ni Doña Esmeralda ang kamay ng anak. "Baka nalilito ka lang, iho. Lalaki siya at isa pang Indio," bulong ni Doña Esmeralda. Hindi na kumibo si Mateo. Ayaw niya sagutin ang mama niya sa huling tinura nito. Ang tanging alam niya ay ang katotohanan ng kanyang pagmamahal kay Anton, ano man ang tawag dito. Maya-maya, sinabi ni Mateo sa kanyang ina na may pakiusap sa boses. "Mama, maaari po ba akong mapag-isa muna? Kailangan ko pong mag-isip." Tumango si Doña Esmeralda. Hinalikan niya ang noo ng anak at lumabas sa silid. Naiwan si Mateo na balisa at nalilito habang tumitingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking bakuran ng hacienda. Nang sumapit ang gabi ay pumunta si Anton sa tagpuan nila Mateo. Laging nauuna si Mateo kaya't sa pagkakataong ito nang walang anino ni Mateo ay nagtataka si Anton. May dala siyang isang maliit na regalo. Isang maliit na hugis kahon na may nakaukit na titik na M at A. Sa tingin kasi ni Anton, hindi na niya maibibigay kinabukasan ang regalo niya. Alam niyang magiging abala si Mateo sa Casa Grande ng hacienda para salubungin ang Pasko at siya din ay magiging abala kasama ang kanyang pamilya. Lumipas ang oras, hindi pa dumadating si Mateo.
Sa bawat yabag o kaluskos na maririnig ni Anton mula sa malayo, umaasa siyang si Mateo na iyon. Matagal-tagal na naghintay si Anton, ang liwanag ng buwan at mga alitap-tap na lamang ang kasama niya, puno ng pagtataka ang kanyang isip. Naging mahirap para kay Anton ang paghihintay, lumalamig na ang simoy ng hangin at ang kanyang pagtataka sa kanyang isip ay nagsimula ng maging matinding pagkabalisa. Maya-maya may narinig siyang yabag na papalapit mula sa madilim na bahagi ng daanan. Biglang napuno ng pag-asa ang kanyang dibdib, umaasa na si Mateo iyon. Ngunit paglingon niya ay hindi si Mateo, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya na may takip ang mga muka, kaya't hindi niya makilala ang mga ito. Seryoso at matigas ang mga boses. Ikaw ba ang kaibigan na laging katagbo ng Senyorito Mateo? Kinakabahan man ay sumagot si Anton. Opo, sumagot din ang isa na may pangaasar ang tono. May pinaparating ang Senyorito sa inyo. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? May pag-aalalang tanong ni Anton. Hindi sumagot ang dalawa. Tinitigan lang siya ng mga ito at pagkatapos ay tumawa na may nakakatakot na dating. Pagkatapos tumawa, sinabi ng unang lalaki, ito ang gusto niyang iparating. Hindi na nakakilos si Anton, mabilis siyang sinuntok ng malakas sa tiyan ng ikalawang lalaki. Napahiyaw siya sa sakit, napaluhod at ang hawak niyang regalo ay bumagsak sa lupa. Napahawak si Anton sa kanyang tiyan, ang lupa ay malamig, walang nakakarinig sa anumang mangyayari sa ilog kasi liblib ang lugar na ito. Bago pa man siya makapawi ng hininga, sinipa ng isa sa mga lalaki ang kanyang likod dahilan upang tuluyan siyang dumapa. Naiwan ang kahon na regalo sa tabi niya, sunod-sunod siyang sinipa ng dalawang lalaki sa tagiliran. Dahil nakadapa, wala siyang proteksyon laban sa mga sipa. Ramdam ni Anton ang sakit sa bawat sipa. Pagkatapos hinila ang kanyang buhok at presahang itinayo. Walang salita, muling sinuntok ng ikalawang lalaki si Anton sa pagkakataong ito sa panga. Bumagsak siya muli sa lupa at ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang bibig. Hindi pa sila nasiyahan. Pinunit ng isa ang laylayan ng damit ni Anton at ginamit itong pantali sa kanyang dalawang kamay. Lumapit ang unang lalaki at tinakpan ang dibdib ni Anton upang mahirapan siyang huminga. Matapos ang pananakit, sinipa ng isang regalo ni Anton para kay Mateo. Tumawa sila at mabilis na lumakad palayo sa dilim. Naiwan si Anton na nakahandusay, hindi makagalaw. Ang panga at tiyan niya ay kumikirot at ang paghinga ay mababaw at masakit. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Walang tigil siyang umiyak at sa kanyang isip nagtatanong siya, Mateo, totoo ba? Ipinagawa mo ba ito sa akin sa pamamagitan ng iyong mga tauhan? Sa kabila ng matinding kirot na dulot ng mga sipa at suntok, pilit na kumilos si Anton. Ginawa niyang tuntungan ang kanyang siko at pinalaya ang sarili mula sa pagkakatali ng punit na damit. Ang sakit sa kanyang buong katawan ay halos hindi na niya kayang tiisin, ngunit ang takot na sinapit niya ang nagtulak sa kanyang makauwi. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok, ngunit nagpatuloy siya. Hindi tumigil ang kanyang pagiyak, tahimik at pagkatapos ay palakas ng palakas habang nahihirapan siyang ipilit ang kanyang sarili na maglakad. Ang bawat luhang tumutulo ay nagdala ng tanong, bakit Mateo? Nang makarating siya sa maliit na bahay nila, nag-ipon siya ng lakas upang kumatok. Isang mahinang katok. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Si Nanay Iska ang nagbukas. Ang mukha niya ay puno ng ngiti na agad namutla nang makita ang kalagayan ng anak. Nakita niya ang dugong nagmantsa sa labi ni Anton at ang pasa sa mata. Bago pa man makapagsalita si Nanay Iska, ang natitirang lakas ni Anton ay tuluyan nang nawala. Napabitiw si Anton sa pinto at doon na siya nahimatay. Napasigaw si Nanay Iska. Ang sigaw niya ay sinabayan ng tunog ng katawan ni Anton na bumagsak sa sahig ng kanilang bahay. Kinabukasan, naging abala ang lahat sa hacienda at sa buong bayan para sa pagsalubong ng Pasko mamayang gabi. Ang Casa Grande ay puno ng musika at tawanan, ngunit tila hindi ito naririnig ni Mateo. Si Mateo ay laging nakatanaw sa bintana ng kanyang silid. Ang kanyang isip ay hindi mapakali, lalo pa nang maisip na hindi sila nagkita kagabi sa tagpuan. Nag-alala siya sa kaligtasan ni Anton at sa posibleng banta ng kanyang ama. Anton, gagawa ako ng paraan. Paulit-ulit niyang sabi sa isip, magkikita tayo muli. Ang kanyang determinasyon ay nag-iwan ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Kinagabihan at nang handa na ang Noche Buena para sa pagsalubong ng Pasko, ay pinatawag na si Mateo para pumunta sa komedor. Ang mga lampara at kandelabra ay nagbigay liwanag sa pasilyo.
Habang naglalakad siya papunta roon, may narinig siyang nag-uusap na tatlong mga katulong sa isang sulok. Narinig niya ang pangalan ni Anton. Nagawa niyang marinig ang bulungan. Grabe, kahit bugbog sarado, nakalakad pa raw pauwi si Anton. Pero nang makauwi, doon na nahimatay. Kawawa naman ang batang iyon, ang bait pa naman nun. Lumaki ang mata ni Mateo dahil sa narinig. Nagkuyom ang kanyang mga kamao at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Ang ingay ng pagdiriwang ay nawala sa kanyang pandinig. Bigla siyang tumakbo ng mabilis papunta sa komedor kung saan naghihintay ang kanyang mama, papa at ang kanyang bunsong kapatid. Nang makarating si Mateo sa komedor, patakbo siyang nagtungo sa tabi ng kanyang papa, si Don Juan Carlos. Walang pasabi na suntok niya ang mesa sa harap nito. Nagsiliparan ang mga kutsara at tinidor at umalog ang mga ilaw at plato sa mesa. Umiyak sa takot ang busong kapatid ni Mateo. Pinakalma naman ni Doña Esmeralda ang bata at sinabihan si Mateo na tumigil na ito. Nagtaas ng kilay si Don Juan Carlos at nagmura ng Kastila. Maldito siya! Ano naman ito, Mateo? Totoo ba, papa? Pinabugbog mo si Anton kagabi? Sigaw ni Mateo, nanginginig ang boses. Ang galit ni Don Juan Carlos ay napalitan ng isang ngiting nakakaloko. Ako? Hindi ako ang nagpabugbog, iho. Hindi ba ikaw? Nagulat si Mateo sa sinabi ng kanyang papa. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, malumanay ngunit mapanganib na paliwanag ni Don Juan Carlos ay sa pagkakaalam ng mababang Indio na yon, ikaw ang nagpabugbog sa kanya. Nang maintindihan ang ibig sabihin ng papa niya na ginamit siya bilang tabing ng kasamaan, doon nagsimulang subigaw si Mateo sa kanyang papa. Nawala ang respeto niya sa sobrang galit. Hindi nagpatalo si Don Juan Carlos. Kinuha niya ang kanyang baston na nakasandal sa upuan at nakailang ulit hinampas si Mateo. Ang tunog ng palo ay pumihit sa tahimik na gabi ng Pasko. Ang lahat ng mga katulong na naglilingkod ay natakot na awatin si Don Juan Carlos. Alam nila kung gaano ito magalit. Si Doña Esmeralda ay iyak lang ng iyak, walang tigil ang paghampas kay Mateo. Sa patuloy na paghampas ng baston, napatumba si Mateo. Humahangos siya at hindi na halos makahinga, ngunit ang init ng galit niya ay mas matindi pa sa sakit. Nakakahiya ka, suwail na anak, sigaw ni Don Juan Carlos habang patuloy sa pananakit. Carlos, por favor, tumigil ka na, iyak ni Doña Esmeralda. Tumigil naman si Don Juan Carlos ngunit ang kanyang galit ay hindi pa rin kumakalma. Sa halip na magpatuloy sa paghampas, binalibag niya ang lahat ng pagkain at lahat ng kagamitan sa mesa. Ang tunog ng mga basag na plato at nagkalat na lechon ay lalong nagpakita sa tindi ng kanyang galit. Galit na galit si Don Juan Carlos. Walang magpapasko sa pamilyang ito. Dagdag pa niya, ang boses ay nanginginig sa puot. Biglang bumangon si Mateo kahit masakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Kinuha niya ang kanyang pagkakataon. Tumakbo siya ng mabilis palabas ng Casa Grande. Ang mga katulong ay nagtabi sa kanyang dinaraanan at wala ni isa ang nagtangkang pumigil sa kanya. Mateo! Malakas na sigaw ni Don Juan Carlos na sinundan ng pagmumura niya ng Kastila. Iho di puta! Hindi na malaya ni Mateo kung gaano katagal siyang tumakbo. Ang tanging alam niya ang kailangan niyang puntahan ang bahay ni na Anton. Ang sakit mula sa mga palo ng baston ay hindi alintana kumpara sa bigat ng balitang narinig niya. Nang makarating siya sa kubo, kumatok siya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Si Tandang Berto, ang ama ni Anton, ang nagbukas. Gulat na gulat ang matanda nang makita ang kalagayan ni Mateo. Senyorito, bakit kayo nandito at bakit ganyan ang itsura ninyo? Tanong ni Tandang Berto, puno ng pagtataka at pangamba. Pwede po bang pumasok muna, Tandang Berto? Pinapasok naman siya ng matanda. Sa loob, nakita ni Mateo si Anton na nakaratay. Ang mga pasa at benda sa katawan ni Anton ay nagpapatunay na narinig niyang balita. Mabilis siyang lumapit. Bulong niya, "Mi amor, patawad, hindi kita naprotektahan." Doon nagsalita ang nanay ni Anton, umiiyak. "Senyorito, may alam po ba kayo sa nangyari sa aking anak?" Tumingin si Mateo kina Nanay Iska at Tandang Berto. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Pinabugbog po siya ng aking papa. Matapang na pag-amin niya. "Mahabaging Diyos!" Bulalas ni Nanay Iska. "Ano ba ang kasalanan namin at bakit niya ginawa iyon?" Nanay Iska at Tandang Berto, simula ni Mateo. "Nag-iibigan po kami ng iyong anak at nalaman ito ng aking papa.
May pinagkasunduan na kami, natitigil na ako sa pakikipagkita kay Anton basta wala siyang ibang gagawin sa inyo, pero hindi niya iyon tinupad. Napatakip ng bibig si Nanay Iska. Si Tandang Berto naman napaupo at napasapo sa ulo. Kaya ba napugbog ka rin ngayon, senyorito? Tanong ni Tandang Berto nang malaman ko ang ginawa ng papa. Nagkasagutan kami at umabot sa paghahampas ng baston. Hindi nila alam na gising na pala si Anton habang nag-uusap sila at narinig niya ang lahat ng pag-uusap. Biglang gumalaw si Anton sa higaan at sa mahinang boses na puno ng sakit at luha, nagsalita siya. "Mateo." Nagulat ang tatlo na nakatayo. Si Nanay Iska at Tandang Berto ay napatingin sa anak. Mabilis namang lumapit si Mateo sa tabi na nakaratay na si Anton. "Mi amor," bulong ni Mateo, ang kanyang mukha ay napalutan ng sakit. "Patawad, ako ang naging dahilan kung bakit ka nasasaktan ng ganito." "Wala kang kasalanan, Mateo," sagot ni Anton, umiiyak. "Narinig ko ang pag-uusap ninyo." Hinawakan lang ni Mateo ang kamay ni Anton bilang pagtugon. Ang init ng palad niya ang tanging pangpakalma. Maya-maya nagbago ang tono ni Mateo, nagpakita ito ng matinding pangamba. "Mi amor, kailangan nating umalis. Alam ko may gagawin pa ang aking papa." "Senyorito," tanong ni Tandang Berto, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Magpapasko, hindi ba pwedeng ipagpabukas?" "Walang sinasanto ang aking papa," matigas na paliwanag ni Mateo. "Kung may gusto siyang gagawin, wala nang makakapigil sa kanya." Bumaling ulit siya kay Anton. "Mahal ko, kaya mo bang maglakad?" "Hindi pa masyado," sabi ni Anton. "Iwan mo na lang ako, Mateo. Bumalik ka na lang sa Casa Grande, baka magbago pang isip ng papa mo." "Hindi mo kilala ang papa ko," mariing tugon ni Mateo, "kaya't hanggat maaga pa." Bumaling si Mateo sa mga matatanda, ang kanyang mata ay puno ng pakiusap. "Nanay Iska at Tandang Berto, payagan niyo na po akong tumakas kasama si Anton." Sa huli, napapayag ang Nanay Iska at Tandang Berto. Alam nila ang pag-alis ni Mateo at Anton ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang anak. Kahit lagpas isang oras na lang magpapasko na, mas matimbang ang kaligtasan. Dahil hindi pa masyadong makalakad si Anton, agad na kinarga siya ni Mateo sa kanyang likod. "Mag-iingat kayo, senyorito," sabi ni Tandang Berto, ang boses ay nanginginig. "Huwag mong pabayaan ang aking anak." Lumapit si Nanay Iska, hinaplos niya ang noon ng kanyang anak. "Paalam anak, ano man itong dagok sa buhay natin, gusto ko pa rin sabihin sa iyo na maligayang Pasko. May awa ang Diyos." Umiiyak siya. "Sige na, senyorito, umalis na kayo," madiing sabi ni Tandang Berto. Itinulak ang mga ito palabas at umalis na nga sila. Binilisan ni Mateo ang paglalakad. Habang yakap na yakap sa likod niya si Anton, ang tanging tunog sa gabing iyon ay ang kanilang mabilis na yabag papalayo sa lugar na iyon at sa mapanganib na galit ni Don Juan Carlos. Ilang minuto lang makaalis sina Mateo at Anton ay siyang pagdating ng mga gwardiya sibil at ni Don Juan Carlos. Ang Don ay galit na galit at naglalakad ng mabilis. Walang pag-aatubili, sinira nila ang pintuan ng bahay ni Anton. Ang malakas na tunog ng pagbali ng pinto ay nagdulot ng gulat sa buong komunidad. Agad na nagpatay ng mga ilaw ang mga kapitbahay. Takot na takot silang madamay. Ang bunsong anak naman nila na si Kiko ay nagising at umiyak sa sobrang takot. "Asaan ang anak mong Indio na hindi marunong lumugar?" galit na tanong ni Don Juan Carlos kina Nanay Iska at Tandang Berto. "Senyor," sagot ni Tandang Berto na nanginginig, "wala dito ang anak ko. Bakit niyo po ba siya hinahanap? Wala namang kasalanan ng aking pobreng anak." "Ang iyong anak," sigaw ni Don Juan Carlos, "ay nagnakaw sa Casa Grande at kailangan niyang pagbayaran." "Hindi totoo yan, senyor. Huwag niyo pong pagbintangan ng aking anak," iyak ni Nanay Iska. Tumingin si Don Juan Carlos kina Nanay Iska at Tandang Berto na nagmura ng Kastila. "Peros askerosos," ang ibig sabihin ng Don ay maruruming aso. Pagkatapos bumaling siya sa mga gwardya sibil at nagbigay ng utos. Ang boses ay puno ng puot. "Hindi pa iyon nakakalayo. Hanapin niyo sila at walang magpapahinga hanggat hindi sila nakikita." Mabilis na umalis ang mga gwardya sibil. Pagkaalis nila, higbi na lang nagawa ni Nanay Iska at niyakap na lang siya ni Tandang Berto. Yumakap din ang bunso nilang anak na wala pa rin tigil sa pag-iyak. Habang tumatakbo si Mateo nakarga sa likod si Anton, may isang gwardya sibil ang nakahabol ngunit may kalayuan pa rin ito. Hindi na nagdalawang isip ang kawal, nagpaputok ito ng baril. Narinig ang nakakabinging tunog ng putok at kasabay nito naramdaman ni Mateo ang biglang bigat.
Napatumba silang dalawa dahil natamaan sa likod si Anton malapit sa kanang balikat. Mabilis na bumangon si Mateo. Nakita niya ang dugong mabilis na tumataga sa damit ni Anton. Umiiyak siya. "Hindi, mahal ko. Iwan mo na ako, Mateo," bulong ni Anton. Ang boses ay humihina sa sakit. "Iligtas mo ang sarili mo." "Hindi, mahal ko. Hindi kita iiwan." Mabilis niyang binuhat at kinarga ulit si Anton. Ngunit ang pagkakarga ay nagdulot ng matinding sakit. Napapasigaw si Anton dahil sa tama ng bala. Tumakbo na si Mateo nang hindi alintana ang bigat ni Anton. Naging mabilis at matigas ang kanyang pagtakbo. "Kapit lang, Anton, makakaligtas din tayo," pilit niyang sabi na humahangos. Sa wakas, nakarating sila sa ilog sa may liblib na parte kung saan sila laging nagtatagpo. Sa tabi nito may isang mayabong na parang gubat at doon sila nagtago at nagpahinga. Alam ni Mateo na ligtas sila roon. Hindi sila matutunton ng Guardia Sibil kung mananatili silang tahimik at hindi sila mag-iingay. Hindi nagtagal, nakarating din ang Guardia Sibil sa mismong lugar kung saan naroroon sina Mateo at Anton. Nakasunod na rin ang iba pang mga kasamahan. Ang mga yapak at kaluskos ng mga uniforme ay nagbigay ng matinding takot. Agad na napatakip ng bibig si Mateo at kasabay nito tinakpan din niya ang bibig ni Anton upang pigilan anumang pag-inda. Hindi sila gumalaw. Sobrang kabado si Mateo. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaba. Tahimik siyang napapadasal sa isip, humihingi ng himala. Buti na lang masyadong madilim at hindi nakikita ng mga kawal ang tugo ni Anton na nakakalat sa lupa. Alam ni Mateo na maaari itong gamitin upang matunton sila. Nagsalita ang kawal na nakabaril kay Anton sa kasamahan niya. Hindi pa iyon nakakalayo, siguradong dito iyon nagtatago. Ang isa namang Guardia Sibil ang nagturo ng direksyon palayo sa kanila. "Tingnan natin doon sa kabilang bahagi ng ilog, baka doon dumaan." Ilang minuto ang lumipas, ang katahimikan ay bumalik sa liblib na parte na iyon ng ilog at ang tanging maririnig ang mabilis na paghinga ni Mateo at Anton. Nang lubusan ng tahimik ang paligid, inalis ni Mateo ang kanyang kamay sa bibig ni Anton. Nagsalita si Anton ng mahina at halatang nahihirapan ito dahil sa tama ng bala. "Ilang minuto na lang siguro, no? Magpapasko na," sabi ni Anton nanginginig. "Hindi ko pa naririnig ang kampana sa simbahan. Gusto ko pang abutan ng Pasko, Mateo." Ngumiti si Mateo kahit naluluha. "Mi amor, hahaputan ka pa ng Pasko, kahit ilang Pasko pa." Puno ng pag-asa ang kanyang tinig. "Kapit lang." Alam ni Mateo na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Kahit paman masakit ang kanyang katawan mula sa mga palo, inunay niya ang buhay ni Anton. Mabilis siyang hinubad ang kanyang kasuotang pangitaas. Maingat siyang gumawa ng mahabang punit na laylayan ng tela. Ang puti at malinis na tela ang gagamitin niyang panapal. Lumapit siya sa likuran ni Anton. Dahan-dahan niyang inayos ang posisyon ni Anton upang makita ng maayos ang tama ng bala. Ang dugo ay patuloy na umaagos, nagpapatunay ng lalim ng sugat. Ang balikat ni Anton ay mainit at kitang-kita ang pagkirot sa mukha nito. "Huminga ka ng malalim, mahal ko," bulong ni Mateo. Maingat niyang pinantapal ang pinunit na tela sa sugat. Dinidikit ito ng mariin upang pigilan ang pagdugo. Pagkatapos, ginamit niya ang natitirang bahagi ng kasuotang pangitaas upang higpitan ang benda sa paligid ng kanang balikat ni Anton. Itinali ito ng doble upang hindi kumalas. Ang sakit ay nagdulot ng isang pigil na ungol mula kay Anton. "Patawad, mahal ko," sabi ni Mateo. Niyakap si Anton at hinilikan ito sa noo. Sana ay gumana ito. Nakatitig si Mateo kay Anton, sinisiguro na mahigpit ang benda sa sugat. Hindi nagtagal, nagsalita ulit si Anton. "Mahal ko." Ngumiti ng kay pait si Mateo. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang mahal ni Anton at sa simpleng pag-amin na iyon ay nagbigay daan sa mga damdaming kanina pa niya pinigilan. Doon na umagos ang mga luha ni Mateo. "Pahinga ka lang muna, mahal ko," sabi ni Mateo pinupunasan ang luha. "Huwag ka muna masyadong gumalaw, ha, para hindi dumugo ulit ang sugat. Pagsikat ng araw, aalis tayo, makakalayo tayo sa lugar na ito. Gusto lang kitang batiin ng maligayang Pasko," patuloy ni Anton. Ang tinig ay lumambot. "May regalo sana ako sa iyo, kaso nasipa ng bumugbog sa akin noong isang gabi. Hindi iyon kamahalan na tulad ng tanggap mo sa inyo. Isang maliit na kahoy lang yon na hugis kahon na may titik na M at A. Baka nasa tabi-tabi lang iyon." Agad na tumingin si Mateo sa paligid. "Diyan ka lang, mahal ko." "Saan ka pupunta?" tanong ni Anton. "Hahanapin ko yung regalo mo," sagot ni Mateo at sa kabila ng kanilang kalagayan napangiti si Anton.
Sa kabila ng panganib at dilim, hinanap talaga ni Mateo ang regalo ni Anton para sa kanya. Maingat siyang gumapang at nag-alungkat sa masukal na lupa, nagbabaka sakaling makita ang muting kahon na nabanggit ni Anton. Nakatingin lang si Anton kay Mateo habang naghahanap. Ang kanyang mukha ay maputla at nanghihina na siya dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Bago pa matakpan iyon ni Mateo, nalalapit na siya sa kanyang limitasyon. Ilang minuto ang nakalipas ay natagpuan ni Mateo ang maliit na kahoy na hugis kahon na may nakaukit na titik M at A. Sabay ng paghahanap niya sa regalo at paglingon niya kay Anton ay tumunog ang kampana ng simbahan. Ang hudyat na 12:00 na at Pasko na. Tuwang-tuwa si Mateo sa saktong nahanap niya ang regalo sa mismong Pasko. Mabilis siyang lumapit kay Anton, hawak ang munting kahon. Habang papalapit si Mateo kay Anton, tuwang-tuwa ito. Nakita pa nga niyang napangiti si Anton. Ngunit bago pa man siya makalapit ng lubusan, pagkatapos ngumiti ni Anton, ay pumikit ito. Nang makalapit na si Mateo, nagsalita ito, hindi papansin ang bigat ng katahimikan. Mahal, maligayang Pasko, hindi mo lang alam kung gaano mo ko pinasaya sa gitna ng gulong ito. Inilapit niya ang kahoy na kahon at hinalikan si Anton sa noo. Ngunit nang hindi sumagot si Anton at naramdaman ni Mateo ang matinding lamig, doon siya naghinala. Maingat niyang hinawakan ang pulso ni Anton. Walang tibok, walang hininga. Ang kasunod na tunog ay hindi na kampana ng Pasko kundi ang pag-iyak at sigaw ni Mateo na sumira sa katahimikan ng gabi. Niyugyug niya ang katawan ni Anton. Hindi, gising, gising mahal ko, sigaw ni Mateo. Hinawakan niya ang pisngi ni Anton, pilit itong ginigising. Madami pa tayong Paskong aabutan. Gising! Sa desperasyon, sinubukan niyang buhayin si Anton. Dahan-dahan niyang inayos ang posisyon ng ulo ni Anton. Sinubukan niyang bigyan ng hininga si Anton. Ang kanyang bibig ay nakadikit sa malamig na labi ng binata. Wala. Pilit niyang dinidiinan ang dibdib ni Anton upang tumubok muli ang puso nito. Paulit-ulit niya itong ginawa. Nagbabaka sakaling may maramdaman siyang galaw o marinig na hininga. Pero walang sagot si Anton. Walang galaw. Nang makita niya ang hawak-hawak niyang maliit na kahon, idinikit niya ito sa mukha ni Anton. Tingnan mo mahal ko. Ito yung regalo mo, nahanap ko. M.A. Maligayang Pasko mahal ko. Ang mga luha ni Mateo ay tuloy-tuloy na umagos, basang-basa ang kanyang mukha. Lumabas ang lahat ng sakit, galit at pag-ibig na nararamdaman niya. Umiyak siya ng parang bata. Ang sigaw niya ang tanging boses na naririnig at iyon ang pinakamalungkot na boses sa hating gabi ng Pasko. Bakit mo ko iniwan? Bakit? Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Niyakap niya ng mahigpit ang walang buhay na katawan ni Anton. Isang oras ang lumipas, ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang katahimikan ni Mateo ay mas masakit. Iyakap pa rin niya ang walang buhay na si Anton. Nakatulala lang siya, ang mga mata ay namamaga at ang isip ay nawawala sa sakit. Maya-maya, tiningnan niya ang mukha ni Anton at nagsalita. Ang boses ay mahina, parang bulong na dinadala ng hangin. Mahal ko, kung may susunod pang buhay, sana marami tayong Paskong aabutan. Marami pa sana tayong pagsasamahan pero hindi ka na umabot. Hinalikan niya ang labi ni Anton, isang huling halik ng pag-ibig. Paalam mahal ko, paalam, hinding-hindi kita malilimutan.